nagsimula na naman ang COMELEC ng pagbukas ng kanilang registration for year 2024 ngayong month. So, ang registration period is from February 12, 2024 until September 30, 2024, except yung Holy Week. Holy Week for this year is on March 28, 29, and 30. So, sarado yung COMELEC ng mga araw na yon, okay? So, ngayon, i-assist ko kayo on how to fill out yung form na need para makapag-register kayo sa COMELEC. Process na need na natin gawin is to fill out nga yung form, yung CEF, yan, tinatawag natin CEF 1 form, series of 2022. So, ito yung pinaka-updated na form na ginagamit ni COMELEC. Tapos, para naman dun sa mga overseas Filipino workers, yung iRehistro is open para sa kanila. Pero hindi magagamit yung iRehistro para sa mga botante na nandito na sa Pilipinas. So, ayan guys. So, let's start. I-assist ko kayo on how to fill out this form. Tulad na sabi ko kanina, ang registration schedule ng COMELEC is from February 12 until September 30, 2024. So, ito yung mga schedule and conduct of registration of voters. Yung COMELEC is nag-open ngayon ng registration para doon sa mga botante or mga bagong botante ng Pilipinas. So, registration, transfer ng precinct, change or corrections ng entries in the registration record. So, kung may maling name, may maling birthday, maling address, yung ganon, pwede nyong i-update. So, pwede rin tayong magpa-reactivate ng registration records natin. Kung meron sa inyo na katulad ko na na-deactivate yung registration kay COMELEC, pwede tayong mag-reactivate rin nung registration records natin ngayon. Okay? Inclusion of registration records and reinstatement of name in the list of voters. Yan. Tapos, transfer of registration records from foreign service post. So, kung dati nag-register ka dun sa ibang bansa, tapos bumalik ka ng Pilipinas, yan, pwede mo rin yan dito, gawin. Okay? And updating of records ng mga PWDs, seniors, yan, IPs, ICCs, yan. Okay? So, yung registration ng COMELEC is from 8 a.m. to 5 p.m. Mondays to Fridays, including Saturdays and holidays, except nga sa March 28, 29, and 30, which is the Holy Week for year 2024. Okay? So, yun guys, let's go na dun sa i-fill out natin na form kasi ito ang pinaka-importanting need nyong gawin, i-print out para makapag-register kayo sa COMELEC. Okay? So, here's the form. Ayan, kung nakikita nyo. Ito ang tinatawag nating CEF1 Series of 2022. So, ito yung pinaka-latest registration form ni COMELEC. Okay? So, this is the page 1. Okay? Ito yung makikita nyo sa page 1. If i-fill out nyo lang to. So, first, ito, kailangan nyo i-check to. I signify and confirm my intention to undergo the process of voter registration. Ayan. So, etong registration na to is for those people or person na 18 years old and above na. I signify and confirm my intention to undergo the process of voter registration in the Katipunan ng Kabataan. Yan. So, ito yung mga pang 15 to 17 years old. Yan. Pag 15 to 17 years old, ito lang i-check nyo. Pero if you are 18 years old and above, pwede nyo nang i-check tong pareho. Okay? So, dapat ang pag-fill out nyo dito sa form na to is maayos at kumpleto. Okay? Dun sa mga items dito na hindi naman applicable sa inyo, ilagay nyo na lang NA. So, kung ikaw ay new voter, ito lang ang i-click nyo. Okay? Ito yung application for registration. Kapag naman mag-a-apply ka for transfer of registration record, ito naman yon. I-check mo to or i-ex, ganyan. Tapos, pipiliin mo lang yung appropriate details mo kung bakit ka magpapatransfer, okay? So, pwedeng within that same city or municipality or district. So, parang nag-change ka lang ng address pero nasa same city ka pa rin or district.
Then, pwede rin from another city. Then, pwede rin yung sinabi natin kanina, from foreign post to local. After nyo makapili dito sa tatlong to, eto naman yung i-fill out nyo. Eto, i-fill out nyo lang tong part na to ha. Itong part na to, kung hindi nyo lang magpa-transfer ng registration record. Pero kung hindi, ignore nyo na lang to. So, dito, kailangan nyo ilagay yung name nyo, tapos name nyo, Filipino, born on, yung birthday nyo, okay? A duly registered voter in, ito yung old precinct number nyo, ilalagay nyo dyan, dito. Tapos kung saan barangay kayo nakaregister before, city, and yung province, okay? Ito yung old details nyo ha, for local voter, okay? Then, pag foreign voter naman, ito naman yung i-fill out nyo. Pang local to, ito ay pang foreign. So, kung local ka, ito lang i-fill out mo. Kung foreign ka, ito lang i-fill out mo. Foreign post located in, ayan, kung saang lugar yan. Tapos, country of, yan, kung saang bansa ka nakapag-register. Okay? Then, isusulat nyo na dito kung ano yung new residence nyo. So, for ano to parehong, kung local voter ka or overseas voter, i-fill out nyo pareho to. I have resided in my new residence. So, for ilang years na kayo dyan. Next, ito naman yung sa magpapare-activate. Yan, pipili kayo kung bakit na-deactivate yung pipili kayo. So, 1, yung kung may sentence by ganyan, ganyan, okay? Pakibasa na lang po kasi mahaba. Ayan. Tapos, convicted, declared by competent authority that you're insane, ganyan. Tapos, ito yung pinaka-appropriate. Ito yung tingin ko majority kung bakit na-deactivate. Okay? Failed to vote in 2 successive preceding regular election. Yan. Kung hindi ka nakaboto ng 2 consecutive election. Kung hindi ka nakaboto. So, ito yung i-X or i-check nyo. Pagka-check nyo yan, ito pipiliin nyo. O kaya, pwede rin lang sa Filipino citizenship, exclusion by court, failure to validate. Ito yung mga cases for 1, 2, 3, 5, and 6. Yon. So, kailangan nyo ng evidence, proof, na hindi na kayo, yan, convicted or sentenced or yan. So, next, pwede rin, ito na, application for change of name due to marriage or court order. Yan, correction of entries. So, pwede dito, yung marital status mo from single to married. So, kailangan mong i-fill out yung maiden name mo, then yung married name mo na. O kaya, kung from married to single naman, syempre, dito yung married name mo, dito na yung maiden name mo ulit or kung anong name yung gusto mo ilagay. Then, kung nagpa-correct ka ng name mo or ng kung ano mang napakorek mo dun sa birth certificate mo, kailangan ilagay mo rin dito yung old and yung new name mo na. Okay? So, easy lang yan. Marriage or marital status yan. Then, last, eto, application for inclusion of records in the book of voters or reinstatement of name in the list of voters. Pipili ka na applicable sa'yo dito sa tatlong to. So, reinstatement of records due to transfer from foreign, yan, from ibang bansa, papunta sa Philippines or yung local city or municipality. Or inclusion of VRR in the present book of voters. Or reinstatement of the name of the registered voter. Okay, yan. So, fill out nyo lang yan kung ano yung applicable na gagawin nyo dito, okay? Then, yan, kailangan nyo mag-subscribe and sworn dito. Ito na yung sworn statement nyo. Kailangan nyo i-fill out to. In witness whereof, I hereunto affix my signature on this day. Kung kailan ka magre-register. Then, month and 2024, of course. Yan, 2024. At kung nasa ang municipality ka or city. Okay? Province of, kung nasa ang province ka ng Philippines. Then, signature above. Printed name. Then, subscribe and sworn to before me on the above date. So, eto sa Comelec na to. Next, eto na yung page 2. So, application number, yan, doon na yan sa Comelec, pati ito. Okay? Then, ang fill out nyo lang dito, syempre, yung personal information nyo. Okay?
Syempre, first, yung name nyo. Last name, surname, first name, middle name. Yung suffix, if meron ka. Junior, the second, the third, senior, yan. I-fill out nyo lang yan. Then, dito rin, fill out nyo kung indigenous people ka ba, kung anong tribe ka, kung illiterate ka, yan, senior citizen, or PWD. So, check nyo lang yung applicable item na dapat sa inyo dito, okay? Kung PWD ka, i-check mo dito kung anong disability meron ka. Pwedeng physical, speech, non-manifest, hard of hearing, visual, or multiple disabilities. Then, assistance needed, yan, assistor, pwede ka manghingi ng assistance or humingi ng tulong, communication assistance, visual, or none, kung di mo naman kailangan, okay? Yan, next, ito na, residence or address. So, dapat ayusin nyo kung ano yung address nyo, kasi yun yung mare-record na dun sa voter's ID na ibibigay sa inyo. So, kung saang province ka, ilagay nyo dito, bawat box, isang letter lang, okay? And if maaari, ang ilagay yung letters dito is puro caps lock or big letters para mas malinaw. City, kung nasaan city ka, dun sa province na yon, barangay, yan. Tapos, house number, street, ayan, face, yan. Lagay nyo lahat dyan, okay? So, wag nyo pagkasyahin. Kung kulang, kunyari sa city, kulang tong box na to, lagay nyo na lang dito, yan. Maglagay kayo dito. Next, yan, for senior citizens and PWD, sorry, balik tayo dito. Ilagay mo dito kung gusto mo bang bumoto sa unang palapag or ground floor. Kung senior citizen or PWD ka, pwede kang pumili. Yes mo lang to or no. Okay. Then, for illiterate, PWD seniors or IPs, assistor's name. Yan. Fill out nyo lang yung name nyo dito, kung sino man po yung mag-a-assist sa senior or PWD. Tapos, certification or attestation form. So, parang authorization letter to na pinayagan ka ni registrant na i-assist siya. Okay? Then, sex, kung male or female ka. Date of birth, yan, month, day, and year. Okay? Place of birth, yung city or municipality lang, then yung province. Okay? Then next, yung citizenship mo, kung by birth ba, naturalized, or reacquired, yan, pili ka lang dyan, okay? Citizenship, Filipino, check mo lang isang box dito, okay? Next, yung date of naturalization, kung eto ang i-check mo, sasagutin mo rin to, okay? Tapos, yung certificate, number, or order of approval. Yan. Fill out nyo lang to ha, for naturalization and reacquisition. Kung itong dalawang to yung pinili nyo. Pero kung by birth, no need to fill out this part, okay? In the city of, or dun sa municipality, kung ilang years ka na, yan, ilang months. Tapos, in the Philippines, kung ilang taon ka na, syempre, yan. Kung dito ka pinanganak. Next, yung profession or occupation mo, yan, lagay mo dito, contact number, and email address. Kung wala kang mga to, NA nyo lang. Then, civil status, kung single or married ka. Tapos, kung married ka, lagay mo yung name ng spouse mo, okay? Kung widower or legally separated. Then last, yung parents' name nyo. Yan. Father's name and mother's maiden name. Next is yung part 2. Yung oath, notice, and consent for regular. So, registration. Ayan. Kung magre-register ka lang as a new voter or transfer. Okay? Check nyo lang yung applicable box. Okay? Then, yan. Basahin nyo lang po yan. Yung oath na yan. Kung bagong registrant ka, not registered to any precinct. I-check mo lang yan. Tapos, kung transfer ka naman, registered to another, in a precinct of another. Okay? Check nyo lang yan. Isa lang i-check nyo po dito ha. Isa lang rin i-check nyo dito. Okay? Kung magpapatransfer ka lang or kung magpaparegister ka as a new voter. Then, ganito rin dito. Yung katipunan ng kabataan. So, kung bagong registrant ka or kung magta-transfer ka lang, tapos, fill out nyo rin dito. 1 lang ha. 1 lang po pipiliin nyo dyan. Not registered or registered sa ibang city. Ang katipunan ng kabataan is for those registrant na 15 to 17 years old lang. So, eto, yan. Tingnan nyo. I understand that when I reach 18, yan, years of age,
The personal data is supplied herein will be further processed and upon approval by the Election Registration Board will be included in and consolidated with the database of voters who are at least 18. Yan. So, matatransfer ka na dito. Or, mapaparegister ka na rin dito. Yan. So, yan. I-give nyo lang yung consent nyo or do not give consent. Choice nga yan. Okay? Choice nga yan. So, yung katipunan ng kabataan is for 15 years old to hanggang 31 years old lang. Yon. Based dito ha. Yan o. 31 years of age. Okay? So, automatically, madidelete yung data nyo sa kanila kapag na-reach mo na yung age mo na 31. Then, last, this one, date, yan, date, yung month, day, and year, kung kailan mo finill out yung form, then, yung signature and thumb mark mo, then, eto, hindi na po sa inyo to, sa officer na po ito sa COMELEC, okay? Tapos, yung thumbprints mo po, left and right. Tapos, signature, specimen signature mo dyan. Okay? 3 beses yan. Dapat pare-pareho. Hindi pwedeng iba-iba. Okay? Then, part 3, kay ano na po ito, Election Registration Board. Yan, kung i-approve ba nila or di-disapprove. Tapos, pag di-disapprove nila, dapat meron silang reason for disapproval. Okay? Tapos, with precinct assignment, dito nyo na malalaman kung saan kayo naka-assign na precinct. Tapos, part 4, voters identification number. Kay ano na po ito? Kay officer ni COMELEC. So, acknowledgement receipt. Itong part na to, ibibigay po sa inyo to. Puputulin nila to, ibibigay sa inyo. Para, pag i-claim nyo na yung ID nyo, ito naman yung ipipigay nyo. Okay? Papakita nyo yan doon. So, wag nyong iwawala itong part na to. So, that's it, guys. That's it for filling out the Form CEF1 series of 2022. That's it, guys. So, if you have questions regarding this vlog, please comment it down on my comment box below. And if you like this vlog, please like and subscribe. Thank you, guys.